Pwede po bang magpadala ang STC sa GCash sa Pinas? Kuya, tanong lang po, yung amo ko po kasi ang naghuhulog ng pera na papadala ko sa Pinas. Pwede po bang sa GCash ko na lang para ako na din mag-send sa family ko? Yo, what's up mga kabayan? Welcome back sa aking channel, OFW Nonoy. Bali, ang sunod ko naman pong i-share na video is kung paano mag-transfer STC Pay to GCash. Ayan, sasagutin na rin natin yung tanong nila kabayan. Galing kay Ma'am Mia Legason. Pwede po bang magpadala ang STC sa GCash sa Pinas? Comment ni Ma'am. At yung message naman ni Ma'am Lucille. Kuya, tanong lang po, yung amo ko po kasi ang naghuhulog ng pera na papadala ko sa Pinas. Pwede po bang sa GCash ko na lang para ako na din mag-send sa family ko? Ayan, pwede po ma'am, mas maganda po. Sarili nyo na rin pong STC Pay at sarili nyong GCash. Para namomonitor nyo po yung sarili nyong account. At kung sakaling may karoon ng problema, kayo rin po mismo makakasolve kagad. Tungkol naman po sa... Ayan, may 4 na option po pwedeng magpadala sa STC Pay. Bank transfer, mobile wallet, Western Union at Cebuana Lawyer. Ayan, pwede po. Okay, simulan na po natin. Lagi lang ulit po ay sa STC Pay nyo. Skip nyo lang ulit yan. Yan, nakaraan video, nag-add po tayo ng account sa Kamani. Ngayon naman magta-transfer po tayo. Click nyo yung international transfer. Tapos add nyo recipient. Mag-add po tayo ng beneficiary. Yan, kung ano po yung pangalan sa GCash, yun po ilalagay nyo. Siguraduhin nyo po tama. Tapos yung relationship, yan. Click nyo yan, personal. Depende po sa inyo. Tapos country. Yan, kung Philippines, syempre, kahit nasa ibang bansa po kayo, Philippines po ilalagay nyo dyan pag sa GCash. Delivery option, click nyo yan. May 4 na option po pag magta-transfer tayo. Pwede Western Union, bank account, mobile wallet at Cebuana. Pag GCash po, transfer to a mobile wallet. Huwag po kayong magkakamali dyan. Kasi hindi po marireceive yan pag iba ang inano nyo. Tapos, click nyo yung continue. Ayan, mobile wallet name. May 4 na option din dyan. Syempre, GCash po yung pipiliin natin. Click yung GCash. Tapos yung format ng number yan, +63. Dito na po tayo sa receiver's mobile number. Ito po yung format ng number niya. Tanggalin nyo na yung 0. Ayan, 943 na lang kung ano po yung number nyo. Siguraduhin nyo pong tama yan. That's purpose of transaction. Yan, saving investments po pinipili ko po palagi dyan. Okay lang yan kahit ano dyan. Tapos, bago nyo po i-continue, reviewin nyo po yung mobile number nyo kung tama. Pag okay na, click nyo na yung continue. Tapos yan, yung do you know the receiver's nationality? Siyempre, yes, Philippines. Search nyo lang dyan. Tatype nyo PH. Tapos, receiver's age. Yes. Scroll nyo lang. Tapos, click nyo OK. Continue ulit. Yan na, may tatawag na po dyan pagka ano. Sasagutin nyo lang yan. Check my beneficiary. Yan, nakapending po yan. May tatawag po yan STC Pay. Sagutin nyo lang. Press 1 lang po yan. Customer, this is an automated call from STC Pay to confirm adding beneficiary on 9:12 a.m. Wednesday, February 21, 2024. To proceed, please press 1. Yan, press 1 lang. Cancel, press 2. Thank you. Okay na po yan kung usapong magko-close yan. Tapos, ayan, nakalagay pending yung inad nating beneficiary. Balik tayo sa homepage. I-refresh lang natin yan. Slide nyo lang yan. I-check nyo kung pending pa. Balik tayo sa international transfer. And pag pending pa rin, i-close nyo na lang yung apps. Tapos buksan nyo na lang po ulit. Mag-approve na po yan. Yan. I-close ko yung apps ko. Binuksan ko ulit. Ayan, approve na po siya.
Tapos yan, pag may parehas kayong pangalan, i-check nyo po yung details ng beneficiary nyo. Kasi meron akong isang bank account at isang mobile wallet. Ayan, transfer to mobile wallet. Click nyo yung transfer money, magta-transfer na po tayo sa GCash. Lagay nyo na yung amount po dyan. Tapos andyan na po yung pinaka-conversion nyo, Philippine Peso. Tapos i-slide nyo yan kung kasama yung transfer fee. Pag hindi naman, pwede nyo yung hindi na kasama yung transfer fee. Tapos check nyo yung box na yon. Tapos click nyo na yung continue. Ayan, andyan po yung transfer summary. Andyan na po yung pinaka-exchange rate. Tapos yung amount din sa peso. Tapos yung charge, 17.25 po yung charge pag mobile wallet. Double check nyo po yan, tapos continue. Tapos I agree. Magsisend ng OTP yung STC Pay. Ayan, enter nyo lang dyan. Processing na po yan. Lalabas na po yung pinaka-resibo nyo. Ayan. Transaction receipt nyo po yan. May message yung STC Pay, close nyo lang. Tapos share transaction info. Pwede nyo nang isend yan sa messenger or kahit saan kayo pong bala. Ako sa notepad ko sinisend sa akin. Ayan, para may reference po tayo. Pag may message din naman po yung STC Pay sa SMS. Ayan. I-check na po natin sa GCash kung darating na po siya. I-close na natin yan. Hindi, i-close nyo lang yung STC Pay muna. Click nyo lang yung done. Ayan, nabawasan na po yung account natin. Close na natin tong STC Pay. Punta na tayo sa GCash. Minsan kasi kahit wala pang message na dating na sa GCash account eh. Buksan ko lang yung GCash ko. Ayan, habang nagbubukas ako ng GCash, dumating na rin po sa SMS yung GCash. You have received 1,217. Yan, mabilis lang po yan, minuto lang po. Minsan nagkakaroon ng delay. Pag nagkaroon ng delay, tawag na po kayo sa STC Pay hotline. Maraming salamat. Ayan, 1,225. Ayun mga kabayan, maraming salamat. Sana nasagot ko po yung mga katanungan nyo at kung meron pa po kayong katanungan, message nyo lang po ako sa aking YouTube channel at Facebook page, OFW Nonoy. Maraming salamat.